Noong 1944, dinala sa Auschwitz, Poland ang 16-year-old na si Edith Eger kasama ang kanyang pamilya. Sa unang araw pa lang, pinaghiwalay na sila ng magulang niya at hindi na sila muling nagkita. Pero si Edith, piniling buhayin para pahirapan. Gutom, lamig at trauma, yun ang araw-araw niyang mundo. Isang araw, kahit putot balat na siya, pinasayaw siya ng isang Nazi officer. Sumayaw siya hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa paninindigan na buhay pa siya. Ang sabi niya, "They can control my body, but never my mind." Nung ililipat na siya sa kabilang kampo, sobrang payat na niya at inakalang patay na siya. Itinapon siya sa tambak ng bangkay hanggang sa may isang sundalong Amerikano ang nakakita na may gumagalaw. Buhay si Edith. Nakaligtas siya sa Holocaust pero hindi sa tanong na bakit ako? Bakit hindi sila? Gabi-gabi, dala niya ang bigat ng kasalanan na di niya alam kung paano babayaran. Sa psychology, ang tawag dito ay survivor's guilt. Ito yung kapag iniisip mo na mali na ikaw yung nakaligtas. Kahit okay na, parang ayaw mo pa rin tanggapin kasi feeling mo may kapalit. Parang kasalanan mo na nakasurvive ka. Pero si Edith, iba ang pananaw dito. Ang sabi niya, "You heal by living the life that honors those who didn't." Hindi mo kailangan kalimutan ng sakit, pero pwede mong buhatin to. Hindi bilang parusa, pero bilang panata. The reason kung bakit hirap tayong patawarin yung sarili natin is because we think that moving forward means leaving others behind. But healing is not betrayal. It's remembering through living.